So anyway, eto pag-usapan na po agad natin etong nakita nating balita mga kababayan na kung saan itong si VP Inday Sara Duterte ay di umano ay hindi daw po makakapunta mga kababayan dito sa magaganap na SONA ni PBBM. Alam nyo mga kababayan, nung narinig ko kanina itong balitang ito, wala sanang problema. Sabi ko hindi naman talaga kawalan etong si Inday Sara Duterte kung hindi siya pumunta doon sa SONA ni PBBM kasi ang pakikinggan naman ng taong bayan doon mga kababayan ay yung talumpati ng ating presidente kung ano na ba yung nagawa niya and then kung ano pa yung gagawin ni PBBM sa mga susunod na taon pa ng kanyang termino. So ngayon mga kababayan, panoorin po natin itong nakita nating balita dito po sa News 5 Everywhere na kung saan mga kababayan, ito daw pong si VP Duterte ay hindi dadalo sa ikatlong SONA ni PBBM. Itinalaga ang sarili bilang designated survivor mga kababayan. Ano nga ba yung ibig sabihin nun? So eto, panoorin muna natin itong balita na nakita po natin. Hindi raw dadalo si Vice President Sara Duterte sa ikatlong State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos. Bakit daw? Sabi ng bise, itinalaga niya ang kanyang sarili bilang designated survivor. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. No. No, I will not attend the SONA. Kinumpirma ni Vice President Sara Duterte na hindi siya dadalo sa ikatlong State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos sa July 22. Ito ang unang pagkakataon na hindi siya dadalo sa SONA. Pero ano bang gagawin ni VP Sara sa araw ng SONA ng Pangulo? I am appointing myself as the designated survivor. Sa Amerika, ang Kung titingnan ninyo yung paliwanag niya, parang ano kasi mga kababayan, parang may ipinapahiwatig na may masamang mangyayari sa ating presidente. Dahil kung titingnan nyo, kung pagbabasihan ninyo, yung kwento, mga kababayan, ng isang pelikula na kung saan may kinalaman po mga kababayan sa takbo ng politika na parang ang nangyari dun sa pelikulang yon ay binawian ng buhay yung presidente at lahat ng posibilidad na pumalit sa presidente, tanging ang natira lamang po ay yung secretary mga kababayan na siyang itinalaga bilang bagong presidente. So ngayon kung makikita ninyo kung ano nga ba yung tinutukoy natin, siguro marahil sa inyo may mga nagtatanong ano ba yung tinutukoy ni Jake mga kababayan about dito sa sinabi ni VP Inday Sara Duterte na dahilan kung bakit hindi siya makaka-attend sa SONA ni PBBM at itatalaga niya yung kanyang sarili bilang designated survivor mga kababayan. Ito po yung tinutukoy natin. Kung mapapansin nyo mga kababayan, may isa kasing pelikula, ewan ko kung sa ibang bansa to pero mapapanood po ito mga kababayan sa Netflix na kung saan ang title po nito mga kababayan, Designated Survivor. Ewan ko kung nanonood si VP Inday Sara Duterte ng Netflix at nakakuha siya ng idea dito. Pero kung titingnan po natin mga kababayan, yung season 1 nitong pelikulang ito, ang nangyari po kasi dito mga kababayan, yung State of the Union na kung saan mga kababayan may nangyaring pagsabog. Ano po, at dun sa pagsabog na yun mga kababayan, yun yung naging dahilan kung bakit nakitel yung buhay nung presidente at lahat ng posibilidad na mga tao na magsasuccession or papalit doon sa presidente mga kababayan. Ipagpalagay natin dito sa kwentong ito, ang tinutukoy po nito mga kababayan, yung mga Senate President, Senate Tempore mga kababayan, yung Vice President, binawian din ng buhay dito po sa pelikulang ito. At ang tanging natira lamang mga kababayan ay eto pong si Thomas Kirman na kung saan siya po yung secretary ng House and Urban Development mga kababayan. At nung natira etong si Thomas Kirman mga kababayan, siya po yung pumalit sa posisyon nung presidente mga kababayan nung binawian ng buhay yung presidente at yung mga posibilidad na pumalit doon sa presidente. As in mga kababayan, wipe out kasama yung sa House of Representatives mga kababayan, tapos yung sa Senate kasama din mga kababayan. Kaya nga lahat ng member ng gabinete ng presidente talagang na-wipe out doon sa pagsabog na yon. So ngayon mga kababayan, kung makikita ninyo, ang title ng pelikulang ito, Designated Survivor mga kababayan. Ewan ko kung dyan nakakuha ng idea itong si VP Inday Sara Duterte. Pero kung titingnan po natin yung nilalaman mga kababayan ng kwento ng pelikulang ito na may kinalaman po sa politika, binawian po ng buhay yung presidente dyan at lahat ng pwedeng mag-succession or pumalit
doon sa presidente ay binawian ng buhay at tanging isang tao lamang po yung natira na nanumpa agad bilang presidente, mga kababayan, at pumalit doon sa namatay na presidente. So ngayon kung makikita ninyo, siguro, ewan ko lang mga kababayan na ayoko kasi mag-judge, ayoko kasing mag-akusa mga kababayan, pero kung titingnan natin yung paliwanag ni VP Inday Sara Duterte, para bang may alam siya na mangyayari mga kababayan na hindi maganda sa SONA ni PBBM na magiging dahilan para bawian ng buhay, etong si PBBM, wag naman sana mga kababayan. Dahil kung titingnan po talaga natin, etong itinatakbo ng pelikula nitong Designated Survivor Season 1, mga kababayan, ganun yung nangyari. Isang tao lamang yung natira na pumalit mga kababayan at nanumpa bilang presidente. Pero anyway, ipagpatuloy pa natin. Designated survivor ay isa sa mga opisyal sa gabinete. Hinihiwalay siya sa Pangulo at iba pang opisyal tuwing may State of the Union address sakaling may pag-atake o mamatay ang Pangulo. Tingin naman ni House Secretary General Reginald Velasco, nagbibiro lang si VP Sara tungkol sa pagiging designated survivor niya. Partida itinalaga niya yung kanyang sarili para siya yung maging ligtas mga kababayan kung sakaling bawian ng buhay yung mga member ng gabinete, maging ang presidente mga kababayan at yung tao na posibilidad na pumalit sa presidente. Ano po ngayon ipagpatuloy pa natin? Siya yung nagtalaga sa kanyang sarili ha? Well, ako personally kasi alam mo yung pamilya ni BP mapagbiro eh. So, ang tingin ko biro lang yun eh. The succession is already provided for in the Constitution. So there's no such thing as designated survivor. Tama nga naman mga kababayan, yung succession kasi talagang nasa konstitusyon po yan ng Amerika. Ano po, kasi kung titingnan po natin itong article na nakita natin, dito sa atin panukalang batas pa lang yan. Ewan ko mga kababayan, dahil kung makikita nyo naman dito, talagang panukalang batas pa lamang po yan. Ang nagsusulong po ng panukalang batas na yan, nitong Designated Survivor Bill ay ito pong si Ping Lacson mga kababayan noong 2019. Pero dito naman sa ibang bansa mga kababayan, ang tawag naman dyan ay Designated Survivor, hindi yan. Eto, yan. Ang tawag naman dyan mga kababayan, United States Presidential Line of Succession mga kababayan. Na kung saan mga kababayan, nga naman, the United States Presidential Line of Succession is the order in which the Vice President of the United States and other officer of the United States federal government assume the power and duties of the U.S. Presidency, mga kababayan, or the office itself in the instant of succession by the Vice President upon an elected President. Kung sakaling yung presidente mga kababayan binawian ng buhay, nag-resign, tinanggal sa kanyang opisina bilang presidente mga kababayan, or walang kapasidad para patakbuhin or gampanan yung tungkulin na iniata sa kanya ng sambayan ng Pilipino. Ngayon mga kababayan, kung makikita nyo, ganito yung nangyari dun sa pelikula. Eto naman kasi mga kababayan, di ba, kung sakali nabawian ng buhay ang isang presidente, may papalit po dyan. Unang-una yung vice presidente. Pangalawa mga kababayan, kung walang kakayanan yung vice presidente, yung Senate President mga kababayan or mga member ng gabinete na may kakayanan mga kababayan, or di kaya naman kung hindi rin kaya ng member ng gabinete or ng Senate President mga kababayan, pwedeng ibaba po yan sa House of Representatives. Pwedeng dun kumuha mga kababayan. Pero kung lahat ng yon ay wala at may isang taong pwede mga kababayan, pwede po yun. At yun yung sinasabi dito mga kababayan sa isinusulong ni Ping Lacson. So ngayon kung titingnan po natin, kahit sa Amerika naman merong ganyan. Sa atin nga lang, panukalang batas pa lamang mga kababayan. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Wala namang ibinigay na rason si VP Sara kung bakit hindi siya dadalo sa SONA. Tingin ng political analyst na si Richard Hidarian, malinaw na wala ng unity matapos ang desisyon ni VP Sara. This time, mukhang wala ng pretension to any kind of unity. So, in a way, that's a snub. In a way, yun yung... Wala na talagang unity mga kababayan. Saan ka ba naman nagkatala na itatalaga mo sarili mo bilang designated survivor? Na kung saan mga kababayan kapag kami nangyari sa presidente or di kaya naman doon sa mga member ng gabinete, kasama ang presidente, kasama ang Senate President, Senate Tempore, yung presidente ng House mga kababayan, talagang
siya yung bukod tangay na papalit sa pwesto ng presidente. Talagang wala ng unit team. Kung may isang tao na naghahangad, di umano na mawala yung presidente at siya yung maligtas at maitalaga bilang bagong presidente. Alam niyo mga kababayan, kung tutuusin, ayaw kong sabihin ganon yung iniisip ni VP Inday Sara Duterte. Pero kung ako ang tatanungin nyo in my own opinion, maaga pa lamang po yung kanyang pag-aassume. Pag-a-assume. Sa madalit salita, nag-a-assume si VP Inday Sara Duterte na may mangyaring ang ganon. Sa SONA ni PBBM na magiging dahilan para mawala etong si PBBM at yung lahat ng mga tao na posibilidad na pumalit sa pwesto ni PBBM. Mga kababayan, kasi unang-una nga naman, pagka binawian ng buhay si PBBM, wag naman sana mga kababayan, ang unang-unang mag-a-assume ng posisyon ni PBBM, alam naman natin kung sino, si VP Inday Sara Duterte. Mga kababayan, dahil siya po yung pangalawang pangulo ng ating bansa. Mga kababayan, ngayon ipagpatuloy pa natin. Clear expression ng discontent niya sa nangyari ngayon pagdating sa state of play. At of course, in a way, hindi rin surprising to after yung kanyang resignation from the cabinet. Kung susuriin daw ang pahayag ni VP Sara tungkol sa designated survivor, maraming conspiracy theories ang pwedeng lumabas. Tama. Mayahalin tulad daw ito sa nangyari noon kina dating Pangulong Erap Estrada at dating Vice President Gloria Macapagal Arroyo, kung saan si Arroyo ang pumalit bilang Pangulo nang magbitiw si Estrada. Kung ganito rin daw ang mangyayari, maaari pa raw tumakbo sa pagkapangulo sa 2028 si VP Sara. Kaya nga sila mga kababayan, gutom na gutom ngayon na mapaupo sa posisyon at mapatalsik etong si PBBM. Kasi mga kababayan, kung sakali na magawa nila na mapatalsik si PBBM sa July, 10 taon. 10 taon na mamumuno bilang presidente etong si VP Inday Sara Duterte. Dahil kung papalit siya mga kababayan, may 4 na taon. Siyang ibubuno sa kanyang pamumuno bilang presidente mga kababayan. Tapos pag dumating yung 2028, tatakbo ulit siya mga kababayan at another 6 years. So magiging 10 years mga kababayan yung kanyang pamumuno kung sakaling siya'y manalo. Ngayon ipagpatuloy pa natin. Again, this is crazy. This is conspiracy theory. But ang point ko is, alam naman siguro nila Sara Duterte na ang daming mga rumors, conspiracy theories and all of that. So for her to talk about designated survivor, which is a series about the cataclysmic attack on the president and those next in line of succession, I just don't think this is helpful. Is this a veiled threat? Is this a joke? Is this a kind of just a sloppy state? Kasi kung titingnan talaga natin mga kababayan, maraming tsuri talaga yan. Maraming teory mga kababayan dahil unang-una, pwedeng nagbabanta siya. Pwedeng may pagbabanta siya sa ating presidente mga kababayan. Dahil kung pagbabasihan nga po natin yung nangyari dito sa season 1 ng designated survivor, ay talagang naubos lahat. As in wipe out lahat mga kababayan nung nagkaroon ng isang pagsabog. Nawala ng buhay yung presidente, vice-presidente mga kababayan, lahat ng member ng gabinete at isa lamang po yung natira. Yung sekretarya ng Housing and Urban Development na kung saan ang pangalan niya si Thomas Kerman, mga kababayan. So parang ganon yung gustong mangyari siguro ni VP Inday Sara Duterte na maging Thomas Kerman siya mga kababayan, na siya yung bukod tangay na natira at pumalit sa posisyon ng presidente bilang presidente mga kababayan. Ipagpatuloy pa natin. Statement without any consideration for the special circumstances we have. Ayon naman kay House Speaker Martin Romualdez, karapatan ng sino mang public official kung dadalo sila o hindi sa mahalagang events. Hindi man daw dadalo ang bise, nangako ang Kamara na makikipagtulungan sila sa lahat ng sangay ng. Kasi wala naman mga kababayang wala naman mawawala kung hindi dadalo si VP Inday Sara Duterte. Hindi naman siya kawalan mga kababayan. Kasi unang-una, hindi naman yung talumpati niya ang pakikinggan ng sambayan ng Pilipino. Yung talumpati mga kababayan ng ating presidente. Gustong mapakinggan ng sambayan ng Pilipino yung sasabihin ni PBBM at gustong malaman ng sambayan ng Pilipino mga kababayan kung ano na ba yung nagawa ni PBBM at kung ano pa yung mga susunod na hakbang na gagawin ni PBBM para mapaunlad ang ating bansa sa mga susunod pa niyang mga taon, mga kababayan ng kanyang pamumuno. Ngayon, ipagpatuloy pa natin. Ng gobyerno para siguruhing mapabubuti ang buhay ng mga Pilipino.
Pero nararapat daw na makita ng taong bayan na united ang mga lider ng bansa. Hihintayin daw muna ni House Secretary General Reginald Velasco ang opisyal na kumpirmasyon mula sa opisina ni VP Sara tungkol sa pag-absent niya sa SONA ngayong taon. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. So ngayon mga kababayan, basahin natin yung umusbong na dating batas na isinusulong kasi biglang nabuhay to mga kababayan eh. Ipapaliwanag ko sa inyo kung ano yung nilalaman ng batas na ito kasi nung lumabas itong salita ni VP Inday Sara Duterte na dahilan kung bakit hindi siya makaka-attend mga kababayan sa Senate, dahil gusto niyang italaga yung kanyang sarili bilang designated survivor, bigla pong nabuhay etong panukalang batas dati ni Ping Lacson mga kababayan about po dito sa Designated Survivor Bill na kung saan mga kababayan ito po ay Senate Bill 982. Ang nilalaman po nito mga kababayan kung titingnan po natin, ang sabi po dito, ano ang Designated Survivor Bill? Noong 2019 inihain sa Senado ni dating Senador Panfilo Lacson ang Designated Survivor Bill or Senate Bill 982 na layong matiyak na mayroon pa ring mamumuno sa bansa kung sakaling magkaroon ng terrorist attack, mga kababayan, kalamidad at bawian ng buhay or permanenteng mawalan ng kakayahan na mamuno ang presidente at mga opisyal na hahalili po sa kanya. Yan po yung nilalaman mga kababayan ng Designated Survivor Bill matapos pong lumabas sa bibig ni VP Inday Sara Duterte na gusto niyang italaga yung kanyang sarili bilang Designated Survivor Bill mga kababayan. Ngayon, ano pa nga ba yung iba pang nilalaman yan mga kababayan? Ito pa, basahin pa natin. Ang sabi pa dito mga kababayan, sa ilalim ng panukalang kung sakaling masawi or permanenteng mawala ng kakayanang mamuno ang presidente, vice-presidente, Senate President at House Speaker, ang mga sumusunod na elected at appointed official ang hahalili bilang Pangulo base sa pagkasunod-sunod. Ang senador na may pinakamahabang panunungkulan sa Senado, ang kongresista na may pinakamahabang panunungkulan sa Kamara, ang miyembro ng gabinete na itinalaga ng Pangulo. Mga kababayan, ngayon, basahin pa natin yung iba pang nilalaman. Sa pagkakataon na magkaroon ng mga pampubliko at pribadong okasyon, nadadaluhan ng presidente, vice-presidente at mga matataas na opisyal sa gobyerno, kailangan magtalaga ng Pangulo ng miyembro ng gabinete na magtatago sa isang sekreto at ligtas na lokasyon. Sino nga ba mga kababayan yung tinutukoy dito? Yun yung posibilidad na pumalit sa presidente kung sakaling bawian mga kababayan ng buhay ang presidente. So kung makikita ninyo, di ba, kaya daw hindi makaka-attend si VP Inday Sara Duterte sa SONA ni PBBM, gusto niya ay talaga yung kanyang sarili. So parang ganito, mga kababayan, gusto niya na siya yung ligtas mga kababayan kung sakaling may mangyaring hindi maganda dun sa SONA ni PBBM na magiging dahilan para bawian si PBBM ng buhay. Wag naman sana mga kababayan. So sabi pa dito mga kababayan, basahin pa natin, kung magkakaroon ng hindi inaasahang pangyayari at mawawala ng kakayahan ng presidente, vice-presidente at mga opisyal na nabanggit, ang itinalagang miyembro ng gabinete ang hahalili bilang Pangulo, mga kababayan. So yan po yung nilalaman ng Designated Survivor Bill na inihain po or panukala pa lamang. Hindi pa po ito nagiging batas mga kababayan. Ito po yung panukala pa lamang. Panukalang batas mga kababayan ni Panfilo Lacson. Yan po yung nilalaman. Na kung saan may isang tao na kung sakaling mawala ng kakayanan, yung mga nabanggit katulad ng mga Senate President, mga kababayan at mga House Speaker ng Congress mga kababayan at ilang mga gabinete, may isang tao na pwede pa na pumalit mga kababayan. Basta itinalaga po siya ng presidente. Pero ito po mga kababayan ay panukala pa lamang po, uulitin ko. Hindi pa po yan batas mga kababayan. Marami pang pagdadaanan niya bago maging batas. So ngayon, maliwanag naman mga kababayan na gusto siguro ni VP Inday Sara Duterte na ganito yung mangyari sa kanya. Kung sakali na may hindi magandang mangyari doon sa SONA ni PBBM. So siguro yan yung gustong ipahiwatig ni VP Inday Sara Duterte mga kababayan doon sa kanyang sinabi na itatalaga niya ang kanyang sarili bilang designated survivor mga kababayan. So siguro gusto niya na ma-assume yung posisyon ni PBBM kung sakali na mayroong hindi magandang mangyari
dun sa SONA. Ano po mga kababayan kayo? Ano po ang komento ninyo hingil po dito mga kababayan sa balita pong ito? Comment below na lamang po mga kababayan kung ano po ang masasabi nyo hingil po sa balitang yan.